It's not my stainless bee. Pero yung mga local bees dito sa amin. May pollinator ako na hindi ko alaga. Galing. Kaya mahalaga na mag-aalaga tayo ng mga pollinator para dyan. Diba? The only way na makapag-thank you tayo dyan sa mga pollinator na yan, eh, huwag tayo gumamit ng mga harmful chemicals na nakakalason sa kanila. Diba? Kanila, ano yan, sinal-pollinate ko na, pero hindi yata pumasa sa quality control. Kaya inulit niya. Tsaka may mga pollen pa rin naman sa gilid. Galing, galing. Pollinator. Tanghaling tapat. Dapat ilalabas ko si Siberia. Kaya sabi, ano na lang, nakita ko na may nagpo-pollinate, kaya ayan, na-video natin. Pero ito, cellphone ko eh, mahina klase, kaya pasensya nila. Ngayon yung ginagamit ko palang pang pollinator. Brush, paint brush. Nilagay ko na dyan para red fuse na pagka may bumukang bulaklak. Auto focus tayo. Ayan. Tuntua rin yung wife ko, nakita itong post BB pa rin. Ngayon lang niya na notice. Sabi niya makakahuli rin kaya. Ako naman iniisip ko magkaka-rhizome o ugat rin kaya. So, bibihira tayo makakita ng ganito eh. Yung may pollinator sa flower ng carnivorous plant. So, ayan, kinakain niya yung mga nectar sa paligid. So, hindi pollen yung ginadala niya, nectar. Pero sa paggawa niya ng ganyan, na tatouch niya rin yung mga nectar particles sa paligid. At siguro na napopollinate niya na rin in a way. Hindi man niya mapollinate siya, ako na manual pollinate ko kanina. Siguro may nectar lang na nakatak sa kanya. Yan yung post beautify. Saan na ba yan? Ayan. Masyadong busy pa rin yung ating pollinator. Yun, umalis na siya. Saan siya pupunta? Ay, doon siya pumunta. Good. Pumunta siya kay Royal Red. Tapos lumipad. Ang galing. Balik-balik siya dito sa wala siguro siya nakuha pa kasi hindi pa bukang-buka eh. Ang galing oh. Crossing ng two different cultivar ng VFT.
kukunan natin. Pagka may lumabas na pagka nagka-seeds na yan at may lumabas na mapulang royal red na mala bloody nurse yung datingan na siya na may ano na siya may gawa. Ayun na, umalis na. So yan, di ba? Speaking ng mga pollinator natin, pakilala ko kayo sa mga in-house pollinator natin dito. Ito yung nandito pinakamalapit, si Liviceps. Ito yung pinaka mabait na pollinator sa lahat ng stingless bee. Kasi kahit na sipsipin mo yung nectar nila gamit yung straw, buksan mo yung mga kahoy-kahoy dyan, ay wala silang pakialam. So pero syempre hindi mo gagawin yun agad-agad kasi nga it will take days bago sila makapag-repair. Kaya may mga time lang yan na nag-harvest ka ng pollen or nectar or honey, di ba? Stingless bee honey. Tapos kung ayan si Tetragonula liviceps, ito naman si Tetragonula viroe. Ito naman yung stingless bee rin, pero ito ay may nangangagat. May mandible sila. Nangangagat. Si liviceps, wala silang pake masyado pagka kahit nabuksan mo yung bahay nila, mababait sila. Kaya lang mas prone lang sila sa mamamatay or mahina kasi nga wala silang masyadong depensa. Ito naman walang sting pero may mandible na kumakagat. Hindi siya ganun kasakit, masakit yung kagat ng langgam. Pagka mainit ganyan sila, nagsaswarm. Kung mapapansin nyo yung mga pumapasok sa loob, may mga pollen na dala yan sa panghalaman sa paligid na nakukuha nila. Yung iba naman, resin o yung propolis, yun, merong may pollen na ball or sac. Dala-dala yung isa, yung may kulay yung paa. So dyan makakita kayo dyan, tignan nyo lang, may mga darating dyan mamaya na may dalang pollen. Ayan. Pagkagabi may makikita kayong nakalabas ng mga bees. Ayun yung mga guard bees. Mga ilan piraso lang yan, mga 10 or kulang-kulang 10 sa laki ng, kasi karamihan sa kanila nasa loob natutulog pagkagabi. Yung lagi naman lipad ng lipad sa labas, mga lalaki yan. Na sila yung tutulong sa colony para maparami, kumbaga slave ng queen. Slave na pagka naala na nagawa na nila yung purpose nila sa queen, hindi na sila papapasukin ulit sa hive kasi tapos na yung kanilang purpose, no? Mamatay na sila sa labas, no? Mga ilang araw kasi ang bee colony ay matriarchal ba tawag yun, or yung babae yung namumuno. Ayun, ang dami mga ano ba to? Anong kaya itong, hindi kaya ito yung nandito. Maliit rin kasi yung naari ka, no? Liviceps ba yun? Parang ang liit ng liviceps. Ang liviceps ko medyo mataba ng konti. Hindi kaya binahayan to ng ibang local bees. Silipin nga natin, makikita na nga natin yan. Saan na yung dumapo? Ang galing okay rin pala yung lugar na to. Ayan. Sila ba? Maaari. Possible. Liviceps wala. So sakto rin pala yung lagay natin dito. Hindi kasi natin pwedeng lipat yung mga bees, kaya hindi yan intended na talagang ilagay ko dyan, kasi pag nilibat mo yung bahay ng bees, pagkagising yan sa umaga, mag-harvest na sila ng pollen, nectar, resin. Pagbalik nila
since nakasanayan nila sa buhay nila na dun bumalik sa pin location. Halimbawa dito, tapos nilipat mo to, dito sila babalik kahit walang bahay. Pag walang bahay, o di ano mangyari sa kanila, magsaswarm lang sila sa lugar na yun hanggang ma-deads. No. Ayan. Kahit pala hindi ko ito pollinate eh, may mga napunta. Hindi sayang yung energy na binigay mo. BFT, nakatulong ka sa colony ng ating mga stingless bees. Galing. Pupunta dapat ako sa taas kasi ilalabas ko nga si Xavier. Iba yung naging ano natin, diba? Ay, galing. Parang mas magaling pa siya mag-pollinate sa akin ah. Diba? Iba talaga yung creator natin. Ayan. So mapapansin nyo, nabawasan yung mga BFT dito. Binilagay ko dito kasi magpa-flower. Hindi lang palang isang Onchihorus yung magpa-flower, 3. Meron dito na isa, at meron pa dito. Malamang yung mga nakabirli na mas malalaking Onchihorus sa akin, nag-flower na rin siguro. Balitaan nyo ako dun sa mga nakakuha. In-expect ko magpa-flower din tong isang malaki dito. Galing ng nature, no? Na ano nila, in-stimulate nila yung mga halaman. Ay, mag-flower kayo. Kailangan namin ng pagkain. Diba? Tapos yung mga iba sa kanila na na-trap, yun naman yung magiging pagkain ng halaman natin. So, give and take. Diba? Ang ganda dito ng view, oh. Sarap manood sa mga halaman na BFT. Picture 1, 2, and 3. Okay, so yun lang siguro muna. Bago tayo stop ng video, tingnan natin si Siberia kung kamusta na. Nilagay ko pa naman siya sa dulo. Yeah. Yan, ito si Siberia. Pansinin nyo pala si Siberia. Ipakita ko sa inyong ipiplex natin yan. Naisipan niyang mag-produce na maraming growth points. Dito tayo sa medyo maliwanag. Ayun, kita nyo yan. May growth point din sa likod, maraming plantlets yan. Tapos meron din siya dito sa gilid. Tayo sa medyo maliwanag pa lalo. Yan. Yan, meron din siya dyan sa gilid at meron siya doon sa dalawang gilid. So Siberia is adjusting din sa ating outdoor setup, although nandun siya sa indoor kanina. Hindi naman indoor yan, kumbaga semi-indoor. Dalawa yata yung growth point. Meron pa doon sa likod. Kita nyo yung nasa yung maliit. Masyadong makita eh. Anyway, so hindi ko muna ito ilabas ng gusto kasi baka matuyo eh. So dun muna siya, tapos mamayang hapon tsaka ko ilalabas kasi baka masobra na agad sa init eh. Yung nakaraan kasi nung uminit ng gusto at hindi ko siya nadiligan nagkaroon ng yung mga traps na iba. Kita nyo, medyo nag-brown. Pero ganun pa man, okay pa rin yan. Tingnan natin dito si Siberia. Ilipat natin yan sa labas mamaya. Tapos yung mga tanim natin pala yan, yung kahapon na naglalabasan na ng mga new growth. Ang bilis, di ba?
Parang kahapon lang binidyo natin. Tigyawat ngayon, ano na tawag doon. Whiteheads. So ito na yung mga ano natin, tanim-tanim natin dito. May mga strike na rin yan, maliliit. Malaking bagay talaga yung ano, tawag dito, itong live sphagnumos. Kailangan lang alam mong gamitin. Kasi pag hindi mo alam gamitin ng live sphagnumos, tulad ng sinasabi ng iba, tama yun na maaaring ma-outgrow niya yung halaman or ma-over moisture o water niya yung halaman, maaaring makabulok, diba? So pero kung alam mong gamitin, may time ka para i-manage, so malaking tulong si sphagnumos. So malapit na rin maubos yan dahil may bumili kahapon at may makikipag-swap dyan na sugar glider at mga carnivorous plant. So salamat sa inyong panonood at hopefully na-enjoy nyo yung ito. Hindi pa rin siya tapos, nandun naman siya sa ano, hindi pa yan nabuka. Ayan, binilit niya si ano, Royal Red. Diba? Okay rin kasi sigurado ang maaabot na lang dyan yung dulo, which is yung female part. So galing siya sa male part, pumunta sa female, cross ka before ka pa mag-open, mag-bloom. Ayan. So ayan lang muna. Malulupit yung mga alaga nating bees. Ayan. So di ba hindi naman sila hindi sila tawag dito harmful sa atin o yung aggressive. So, itong ina to, kahit na ito yung sinasabi ko sa inyo nangangagat na hindi siya ganun kabait, kahit na hawakan niya yan, kahit hawakan niya yan, hindi naman kayo atakihin. Basta huwag lang kayong yung galaw nyo masyadong ballistic o yung magalaw ng gusto, yung papaluin nyo ba, okay lang sa kanila yung hawakan nyo. So yun lang. God bless and bye bye.